Magkaharap kami ni Michelle ngunit wala sa amin dalawa ang makapagsalita. Katulad ko ay puno din ng takot ang mga mata niya at panay ang paglinga niya sa paligid. Wala namang kakaiba sa mga kasama namin ngunit maging ako ay hindi mapakali. Anong plano mo? Maya-maya ay pabulong na tanong niya. Hindi ko din alam ang gagawin ko, Michelle. Naguguluhang sagot ko. Hindi ko na alam kung tama ba ang ginawa kong pagpapaimbestiga kay Helen. Sa tingin ko ay mas lalo ko lang inilagay ang sarili sa panganib. Kailangan mo sabihin kay Tito anong nangyari. Ipaliwanag mo sa kanya. But, Faith, delikado ang mga nangyayaring ito. Imposibleng nagkataon lang ang lahat. Paano kung si Helen nga may kagagawa na lahat at nalaman niyang pinapasundan mo siya? Baka gantihan ka niya. Tanong niya. Nanginig ako sa narinig. Ayoko mang tanggapin ngunit yun din na naglalaro sa aking isipan. Paano kung nanganganib nga ang buhay ko? Hindi mo ito kayang mag-isa. Sabihin mo din sa asawa mo. Pangungumbinsi pa sa akin ni Michelle. Halata ang matinding pag-aalala at takot niya. Halos nawala ng atensyon namin sa activity ng organization. Pumunta ka na sa daddy mo at sabihin mo sa kanya anong nangyari. I'm sure pakikinggan ka niya dahil anak ka niya. Marahan akong tumango. Sa likod ng isip ko ay nandoon ang pag-aalilangan ngunit iwinaksi ko iyon. Hinugot ko ang cellphone buhat sa bulsa ng suot na pantalon at nagtipa ng mensahe kay Daddy at kay Kelvin. Mamaya ipupuntahan ko si Daddy para ipaliwanag ang mga natuklasan ko at ang pagkamatay ni George. Kung sa Helen nga ang may kagagawa ng lahat, pihadong nasa panganib ang buhay namin. Pagsapit ng hapon ay buo na ang desisyon kong magtungo sa mansyon. Pilit kong pinaglabanan ang kaba. Gusto mo ba samahan kita? Tanong ni Michelle. Umiling ako at tipid ng umiti. Huwag na. This is a family matter. Ayokong madamay ka pa. Sa ginawa ko ay alam kong nalagay ka na din sa panganib. Gayon din si Tito. I am sorry. Malungkot na tumango si Michelle at tinapik ako sa balikat. Faith, I'm fine. You know, I'll do anything to help you. Thank you. Ako na lang kakausap kay Daddy. Isa pa, ay malinis naman ang intensyon ko sa ginawa ko. But I can't help but feel bad for George. I'll see what I can do to help his family. Yun na lang ang tanging natin magagawa para sa kanya. Don't stress yourself. Ang mahalaga ngayon ay makausap mo si Tito Calix. Okay, aalis na ako. Kakausapin ko na si Daddy ngayon. Sana lang ay makinig siya sa akin. Magkasabay na kami ni Michelle na nagtungo sa parking lot. Sinalubong ako agad ng driver na kinuha ni Kelvin para sa akin. Hindi ko maiwasan ang maparanoid sa tuwing lalabas ako. Lalo na ngayon sa nangyari. Para akong baliw na panay ang tingin sa paligid. Saan po tayo, ma'am? Tanong ng driver. Sinabi ko sa kanya ang address ni Daddy at matapos ang isang oras ay nandoon na kami sa tapat ng mansyon. Nilukob ako ng kaba. It's still the same mansion where I grew up pero pakiramdam ko estranghero sa akin ang lugar. Batid ko ang pagtataka ng mga katulong sa biglaan kong pagdating ngunit masaya pa rin nila akong binati. Naupo ko sa sofa sa sala para doon hintayin si Daddy. Kanina sumasagot siya sa message ko at ipinapaalam na gagabihin siya ng uwi. Ilang minuto na ako nakaupo sa sofa nang makarinig ako ng mga yabag pababa ng hagdan. Pagtunghay ko ay namataan ko si Helen na nakamasid sa akin habang pababa ng hagdan. She's dressed in a sleeveless top and a skirt. Litaw ang mapuputi niyang binti. Maayos na maayos din ang mahaba niyang buhok. Kailayo na niya sa Helen noon na inuwi ni Daddy sa bahay na ito. She is also carefully watching me at lakas loob na sinalubong ko ang mga mata niya. Sinubukan kong basahin kung may takot o anumang emosyon sa mga mata niya ngunit kakatuwang blanco iyon. I guess she's very good at masking her emotions. Faith, anong ginagawa mo dito? Hindi ka nagpasabi na darating ka dito. Anya, do I have to? Bahay ko pa rin ito. Sagot ko. Pag-aksyang natawa. Doon ang bahay mo kina Kelvin noong nagdesisyon ka magpakasal sa kanya. Kamusta ang buhay may asawa? Masaya ka ba? Nakangiti pero nanunuya ang mga matang tanong niya. Oo naman, masaya kami ni Kelvin. Ganun ba? Nag-aalala lang ako dahil halos araw-araw pa rin kasi sila nag-uusap ng anak ko eh. Akala ko tuloy may problema kayo. Baka nagkamali pala ako. Baka ibang Kelvin ang kausap niya. Patutsyada niya. Ayoko man ngunit naapektuhan ako sa sinabi niya. Totoo ba yun? Bakit nakikipag-usap pa rin si Kelvin sa kanya? Pagdating kay Celine ay nawawala ang tapang ko. Marahil dahil sa selos o dahil sa nakikita kong kung gaano kalapit si Kelvin sa kanya noon.
Batid kong nabasa ni Helen ang pag-aalangan ko, kung kaya nakakaloko ang ngiti niya sa akin. Faith, sweetheart! Boses ni Daddy ang nagpalingon sa amin. Lumapit siya sa akin at niyakap ako. Halatang masaya siya. What do you want to talk about? Nakangiting tanong niya. Sunulyapan ko si Helen na noon ay nabura ang ngiti at nagtatakang napatingin sa akin. Dad, can I talk to you in private? Batid kong nagulat siya sa hiniling ko. Sunulyapan niya si Helen saka sumagot. Alright, let's go to my office. Mahalaga ba iyan at napasugod ka dito? Tanong pa niya habang naglalakad kami sa opisina niya. Pagdating sa opisina niya, inilibot ko ang mga mata sa paligid. Kusang nagtaasan ng balahibo ko sa katawan. Bumabalik sa alaala ko ang gabing tinutukan ako ng baril noong lalaking nahuli kong nagnanakaw dito. What is it, Iha? May nangyari ba? Usisa na ni Daddy. Tumikim muna ako para alisin ang bara sa lalamunan dahil sa kaba. Yung pagnanakaw dito, alam mo na ba kung sinong salarin? Nanlaki ang mga mata niya sa pagkagulat sa tanong ko. Not yet, Iha. But it's likely because of business rivalry. Pinapagawan ko na ng paraan na makilala agad ng mga pulis ng salarin. Napatango ako. Mukhang wala talaga sa isip niyang maaring si Helen ang may pakana ng lahat. He loved her so much. Umabot na sa puntong nabubulag na siya sa pagmamahal na iyon. Bakit mo na itanong? Usisa ulit sa akin ni Daddy. I don't know, Dad. What if Helen was behind it? Tanong ko. Tinitigan ko siya at nakita kong agad na kumunot ang noo niya. Napahugot din siya ng malalim na hininga sabay hilot sa ulo. Iha, did you come here to tell me that? Hindi magagawa ni Helen iyon. Pinalat iritado niyang tugon. Paano mo na lamang hindi, Dad? Tanong ko. Dahil kasama ko siya dito. I am not stupid, Faith. Mararamdaman ko kung may kakaiba siyang ginagawa. Agad na tumaas ang boses niya. Maraming kakaiba sa kanya, Dad. Pero hindi mo nakikita dahil nabubulag ka na ng nararamdaman mo sa kanya, Daddy. Please, nag-aalala ko sa'yo. Makinig ka naman sa akin just this once. Natatakot akong baka nanganganib ang buhay mo. Hindi maganda ang nakaraan ni Helen. Hindi siya mabuting babae. She has been with different men. Baka nga yun pa ang isa sa mga nagnakaw dito. Ano? Anong pinagsasasabi mo? Bakit ganyan ang iniisip mo? Tanong niya. Tinitigan niya ako na may pagdududa. Maya-maya ay naningkit ang mga mata niya sa galit. Anong ginawa mo? Paano mong nalaman lahat ng nakaraan ni Helen? Dad, hindi ko malaman kung paano sasabihin sa kanya ang ginawa ko na hindi siya magagalit at hindi ako lalabas na masama. Anong ginawa mo, Faith? Galit na ani Daddy na nagpapitlag sa akin sa gulat. Dad, gusto lang kitang protektahan. Sa halip ay sagot ko. From Helen? Bakit gusto mo akong protektahan? O kinakain ka na naman ng selos mo? Tanong niya. Hindi ko maiwasang masaktan. Pinagdududahan niyang intensyon ko. Malakas ang kutob kong kasabot siya sa nagnakaw dito. Ano bang nagustuhan mo sa kanya? Magulo ang nakaraan niya. Ganyan bang klase ng babae ang gusto mo? I had someone followed her. At namatay ang taong inutusan ko noon. Maybe she's involved in... Hindi ko natapos ang sasabihin dahil isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ko. Noong una hindi ko mapaniwalaan ang nangyari. I blinked numerous times as I stared at him, who was looking straight at me with rage. Tumaas baba ang dibdib niya sa matinding galit at nakakuyom din ang kanyang palad. Ito ang unang pagkakataon na napagbuhatan niya ako ng kamay. Ramdam ko na ang pag-iinit ng pisngi ngunit baliwala iyon kumpara sa sakit na nararamdaman ko. Mas masakit isipin na mas pinipili pa rin niyang paniwalaan si Helen. Ginagawa ko ito para sa kanya ngunit hindi niya ako binigyan ng pagkakataon na magpaliwanag. Adopting you was a mistake. How did you become so inconsiderate? You only think about yourself. You're worried Helen will take your place, kaya ka nagkakaganyan. Puro ng puot na sambit niya. How did protecting you become a selfish act now? Mahina at namamaos ang boses na tanong ko. Labis ako nasasaktan. Walang ginawa sa iyong masama ang mag-ina. You're the one who's been treating them harshly from the beginning. Palaga akong humihingi ng tawad sa kanila dahil sa mga ipinapakita mo sa kanila. Alam ko ang nakaraan ni Helen. She told me everything. She told me about her past and how many men she slept with. But that's not enough.
to pass judgment on her. Hindi sapat iyon para sabihin mong masama siyang tao at wala ka rin karapatang panghimasukan ng buhay niya. Pataas ng pataas ang boses niya. Hindi ko magawang magsalita para ipagtanggol ang sarili. You're always causing trouble around here, Faith. Ang hirap mong pakisamahan. Now leave. I don't wanna see you right now. Hindi ko napigil ang pagbagsak ng luha sa mga sinabi niya. Pinapaalis na niya ako? Pipiliin niya si Helen? Ako ang matagal niyang kasama pero ipagpapalit niya ako sa babaeng ilang taon pa lang niyang nakikilala. Dad, don't you trust me? Tanong ko pa rin. Nagsusumamo ang boses ko. Gusto kong marinig sa kanya na mahal pa rin niya ako. I've lost all my confidence in you. Madiin niyang sagot. Parang piniga ang puso ko. Bakit kasalanan ko? Sana nga ay hindi na lang niya ako kinupkup. Sana nga ay hindi na lang niya ako binigyan ng pagkakataon na mabuhay kung pagsisisihan niya iyon sa huli. Siguro kung maaga dala ako nawala sa mundo, hindi ko kailangan pagdaanan at maramdaman ang sakit na to. Sobrang sakit marinig mismo sa kanya na pinagsisisihan niya ako. Mabilis akong tumalikod. Nagagalit ako at nasasaktan. Hindi ko alam kung ano ang nangingibabaw. Pakiramdam ko'y wala akong kwentang tao. Pinunasan ko ang luha at patakbong lumabas ng opisina ni Daddy. Namataan ko si Helen na nandoon sa labas at naghihintay. Bakas ang gulat niya pagkakita sa akin na umiiyak ngunit nagli siyang umisi. Naikuyom ko ang palad. Gusto ko ipagpatuloy ang investigasyon sa kanya pero tama pa bang gawin ko ito? Kayang pinili na ni Daddy sa Helen? Umiiyak ako habang naglalakad palabas ng mansyon. Dito ako lumaki pero ngayon ay pinagtatabuyan ako ni Daddy. Ramdam ko ang tingin ng mga kasambahay sa akin. Nagtataka sila sa akin na hinatna ng pag-uusap namin ni Daddy. Nasa labas na ako ng main door nang makasalubong ko si Selena noon ay kadarating lang. Bakas din ang pagkagulat sa kanya pagkakita sa akin na umiiyak. Napansin kong maputla siya. Maitim ang paligid ng mata, tanda na kulang siya sa tulog at hopyak ang kanyang pisngi. She's always been skinny but she seems even thinner now. Pinunasan ko ang mga luha. Tumigil ako sa paglakad at matapang na tinitigan siya. Hindi naman niya magawang salubungin ang mga tingin ko. Baka may gusto ka sabihin sa akin? Mataray na tanong ko. Kahit pa galing ako sa pag-iyak, hindi ko palalampasin ang pagkakataong ito para kumprontahin siya. Muli siyang tumingin sa akin. Anong sasabihin ko sa'yo? Halata ang kaba sa boss niya. Are you still seeing my husband? Matapang at wala ng paligoy-ligoy pantanong ko. Sa pagkakatanda ko ay sinabihan ko na siya noong una pa lang nalayuan si Kelvin. Oo nga't hindi kami maayos ni Kelvin noon pero sa ngayon, marahil ay may karapatan na ako magalit. Ngayon na si Kelvin na mismo ang umihiling na huwag kami maghiwalay. Kung kaya gusto ko malaman ng totoo. Bakas ang pagkabahala sa mga mata ni Celine habang nakatingin sa akin. Faith, I'm sorry. Wala lang ako ibang matakbuhan at masabihan ng problem. Bakit siya pa? Galit na tanong ko. Wala ka bang kaibigan ha? Asawa ko siya. Hindi ko gustong nagkikita pa kayo. Napaatras si Celine nang humakbang ako palapit sa kanya. Don't please. Don't hurt me. Pakiusap niya na itinaas ang braso at isinalag sa takot. Natigilan ako sa ginawi niya. I have no intention of physically injuring her. Pero bakit ganito ang reaksyon niya? Faith, maniwala ka. Wala akong masamang intensyon sa asawa mo. Maya-maya ay paliwanag niya. Muli ay nakakaawa na naman ang kanyang itsura. I don't need your explanation. Malinaw na sa akin ang lahat. You are seeing each other behind my back. Ako sa kanya. Hinihingal na ako sa galit kung kaya tumalikod na ako at mabilis na humakbang papalayo. Faith, hindi ganon. Maniwala ka sa akin. Bigla ay habol ni Celine sa akin. Hinawakan niya ako sa braso ngunit dahil sa inis ko'y malakas ko siyang itinulak. Don't touch me! You filthy bitch! Sigaw ko. Nawalan siya ng balanse at napaupo sa tiled floor. Yun ang tagpong nalabasan ni Daddy at Helen. Celine! Are you okay? Takot na tanong ni Helen sa anak. Tinakbo niya si Celine na noon ay napaupo sa sahig. You! Ano bang kasalanan sa iyo ng anak ko? Kailan mo ba kami titigilan? Naiiyak na baling ni Helen sa akin. Kung ako masusunod ay gusto ko siyang sugurin at burahin ang pagmamukha niya. Mapagpanggap ang Helen na ito. Faith! I told you to leave!
Boses ni Daddy ang muling kumuha ng atensyon ko. Ilang segundong tiningnan ko siya pagka inilibot ko mga mata sa paligid. Pinagtitinginan kami ng mga kasambahay namin dati. Sa mga mata nila ay nababasa ko ang pagtataka at pagkaawa sa akin. Marahil hindi nila inisip na darating ang tagpong ito. Kung sa bagay ay ako din. Ni sa panaginip ay hindi ko iniisip na darating kami sa puntong ipagtatabuyan ako ng kinilala kong ama. Fine, Dad. I won't bother you again. Sagot ko sa nangangarag na boses. Kay sakit isipin na sa isang iglap ay nawala lahat ng pagmamahal niya sa akin. Tinalikuran ko na sila at tinungo ang sasakyan na naghihintay sa akin. Umiiyak ako habang naglalakad. I feel completely unloved. I can't believe how helpless I feel. Ganito pala ang pakiramdam ng walang silbi ang pagkatao at hindi karapat-dapat mahalin. Hanggang sa makauwi kami, panayang iyak ko. Pagpasok ko pa lang sa salay, sinalubong na ako ng katulong para ipaalam sa akin na naghihintay sa akin si Kelvin sa kwarto. Lalong nalaglag ang aking balikat. Pagpasok ko sa kwarto ay namataan ko si Kelvin na nandoon at naghihintay sa akin. Seryoso ang mga mata niya. Batid kong alam na niya ang nangyari sa amin ni Daddy. Marahil ay sinabi na sa kanya ni Daddy o di kaya naman ay ni Celine. Hindi ko mabasa kung ano naglalaro ngayon sa isip niya. It was a mix of annoyance and pity, and I hate both. Ayoko na kinakaawaan ako. Nakaupo siya sa kama at ramdam kong nakasunod siya sa akin ng tingin. Diretso ko nagtungo sa cabinet para kumuha ng damit na pambihis. Are you okay? Tanong niya. Hindi ko maipaliwanag kung bakit maging sa kanya naiinis ako. Pakiramdam ko lahat sila ay niloloko na lang ako. Walang totoong nagmamahal sa akin. Narinig ko ang pagbuntong hininga niya. Faith, I am not okay. Malakas na sigaw ko. Pakiramdam ko ay kaaway ko ang lahat maging siya. Natigilan siya pagkarinig sa pagsigaw ko. Ano? Magagalit ka din sa akin? Ipagtatanggol mo din sila tulad ni Daddy? Ipagtatanggol mo din sa Celine? Inunahan ko na siya sa nais niyang sabihin. What? This isn't about Celine. Helen told me you're still talking to Celine. Is that true? Tanong ko. Kitang-kita ko nang matigilan siya. Kahit hindi niya sabihin ay alam ko na ang sagot. Nababasa ko iyon sa kanyang mga mata. Celine called me this morning, but I am not talking to her regularly. Parang lalong dinurog ang puso ko at ayoko nang marinig ang paliwanag niya. Bakit mo inililihim sa akin kung wala kang ginagawang masama? Dahil alam ko magsaselos ka. Diretso niyang sagot. Sinubukan niya akong abutin ngunit mabilis akong umiwas. Pakiramdam ko ay ubos na ako. Alam mo palang magsaselos ako, bakit ginagawa mo pa rin? Tuluyan ang bumagsak ang mga luha ko. Gusto kong tanungin ang tungkol sa pagmamahal na sinasabi niya sa akin. Kasalanan ko dahil una pa lang ay alam niyang mahal ko siya, na hindi ko siya matatanggihan. Kaya ba nagagawa pa rin niyang makipagkita kay Celine kahit alam niyang masasaktan ako? Faith, listen to me. Tama na, Kelvin. Isa lang ang inihiling ko sa inyo. Sa inyong dalawa ni Daddy. Why won't you stop talking to Celine? Bakit ba hindi niyo ako magawang piliin? Puno ng hinanakit na tanong ko. Hindi mo naiintindihan. Celine needs help. Faith, I don't love her. At kanina ko lang siya nakausap ulit. If you want, you can talk to her. Tanungin mo siya kung may relasyon ba kami. Hamon niya. Alam mo, Kelvin, tama na. Let's stop this. I'm not interested in hearing all of your lies. Para saan pang pagtatapat mo na mahal mo ko? Kung sa huli sila at sila pa rin ang pipiliin mo. May mangyayari ba sa pagsasama na ito kung hindi na kita mapagkatiwalaan? I don't trust any of you. Kahit sabihin mong mahal mo ako, hindi sapat yun. Magmamahal bang masasabi kung hindi ako mapanatag dahil hindi mo malayuan ang babaeng kinasusuklaman ko? Napapagod na akong lumaban. Maging ako ay nawawala na rin ang pagmamahal sa sarili. Karapat-dapat pa ba akong mahalin? Totoo ba ang mga sinasabi ni Kelvin na mahal niya ako gayong ang sarili kong ang ama na nagpalaki sa akin ay nagawa akong talikuran? Para sa kanya isa akong malaking pagkakamali. Tumungo lang ako dahil ayoko makita niya ang pagkadurog ko. Panay ang bagsak ng aking mga luha. Nalalabo na ang paningin ko at halos hindi ko na makontrol ang paghinga. Bigla ay naramdaman ko ang pagyakap sa akin ni Kelvin. Hinila niya ako at ikinulong sa kanyang bisig. Pilit ko siyang itinutulak.
Ayoko nang magpaloko sa kanya. Please don't push me away. Puno ng takot ang boses niya. I can hear his heart beating rapidly. Sa bawat pagtulak ko sa kanya ay mas lalong humihigpit ang yakap niya sa akin. I am sorry. I am sorry. Bulong niya. I felt his lips on my head, then down to my brow. Lalo ko napaiyak dahil doon. Litong-lito na ako. Hindi ko na alam kung ano ang papangibabawin sa lahat ng nararamdaman ko. Mahal ko siya pero napupuno ako ng takot. I understand how you feel. I'm your husband. Maniwala ka sa akin, hindi kita niloloko. Kung hindi kita mahal, ay hindi ko pipigilan na maghiwalay tayo. Pilit niya akong iniharap sa kanya at tinitigan. Nangungusap ang mga mata niya and I despise the fact that he looks at me as if he truly loves me. Muli ay nadadala na naman ako ng mga titig niya. Nabigla lang ang daddy mo. He didn't mean what he says. You're enough and I love you. Bulong niya habang pinupunasan ang mga luha ko. Wala na akong nagawa. Muli ay nagpapadala na naman ako sa mga salita niya. Mahirap kalaban ang puso. Kahit paanong paalala ko sa isip na protektahan ng sarili ay hindi ko kaya. Nagtaka pa ako nang alalayan ako ni Kelvin patungo sa banyo. Pagdating doon ay isa-isa niyang inalis ang saplot ko. Para akong batang sumunod lang sa niuutos niya. Nababasa ko ang paglandas ng pagnanasa sa mga mata niya nang malantad sa kanya ang hubad kong katawan. Gayon pa man wala siyang ginawa. Inihanda niya ang tubig sa bathtub at siya na ang naglinis ng katawan ko. I relax a little as I feel the hot water on my skin. Naupo lang ako sa bathtub habang binabasa niya ang likod ko. I'm not sure how he figured out that a relaxing bath is exactly what I need. Finished. Anya na matapos. Kumuha siya ng towel at ibinalot sa katawan ko. Nakatitig lang ako sa kanya. Paano mawawala ang nararamdaman ko sa kanya kung ganito siya kaalaga sa akin? Nang sulyapan niya ako ay tapid siyang umiti at ganun din ako. Hinila niya ako at tinagkan sa noo. Tinulungan din niya ako magbihis at saka inalalayan patungo sa kama. There, in our bed, he held me. Marahin niyang hinahaplos ang buhok ko hanggang sa hindi ko na namalayan kung kailan ako nakatulog. Lahat ng sama ng loob ko sa kanya ay tuluyan na namang nabura. Kelvin's POV. I do not know when it began, but I am aware of fate's influence on me. Yun ang dahilan kung bakit nandito ako sa event ng organization kung saan siya kasali. Though I expected to run into her here, I haven't been able to locate her. Ang sabi niya sa akin ay para sa mga batang nangangailangan ang kikitain sa mga ipinagbibiling items dito. There are many items available for purchase here and one painting on display has caught my attention. Lapitan ko iyon at tinitigan. Hi Sir Kelvin, hindi ko akalain na pupunta ka dito. Wala ngayon si Miss Faith dito. Pagbati sa akin ng isang babae. Hindi ko siya kilala ngunit nahulaan kong isa siya sa mga organizer. Nakasuot siya ng polo shirt na katulad ng suot ng asawa ko noong isang araw. Ang galing po ng asawa niyo mag-paint, no? And she's very generous in donating all of her works to our organization. What? Naguguluhang tanong ko. Sinulipan ko ulit ang painting at napansin kong letrang F at A ang initials ng nagpinta noon. Si Miss Faith po nagpinta ng ilan sa mga paintings na iyan. Ibinaba niya dito kahapon lahat ng paintings niya. Right. Sang-ayon ko na lang kahit ang totoo ay ngayon ko lang nalaman na obra ito ng asawa ko. So those are my wife's works? I had no idea. That was an excellent work of art and I can't help but be proud of her. Nakakagulat ang mga bagay na natutuklasan ko sa kanya. Una, ay hindi ko inakalang aktibo siya sa mga ganitong organisasyon at nakikita kong totoo at bukal sa loob niya ang mga pagtulong. She devotes her time and energy to this organization that made her more attractive to me. Ikalawa ay ang talento niyang kailanman ay hindi niya ipinagyabang. I assumed she was a spoiled brat who spent her entire day shopping. Yun pala ay malalim ang personalidad niya. Malayong-malayo sa inakala kong ugali niya. Kaya naman pala, pulos magagandang papuri ang lumalabas noon sa bibig ni Tito Calix sa tuwing babanggitin ng anak. Speaking of Calix, he called to tell me that fate had caused trouble yet again last night. That explains her sadness when she returned home. Hindi ko din malaman kung anong iisipin sa ginawa ng asawa ko. She hates Helen and Celine so much. Alam kong mabuting tao ang asawa ko ngunit pagdating sa mag-inay nagbabago ang ugali niya.
That night, when she came home crying, my heart broke a little too. I tried to cheer her up, but she still seemed so sad. Alam kong iniisip niyang walang nagmamahal sa kanya o hindi siya karapat-dapat na mahalin. Hindi ko maiwasan na mag-alala. Hindi ko maipaliwanag ang pagkabahala dahil maging sa akin ay umiiwas siya. Alam ko sa kabila ng mga paliwanag ko ay naniniwala siyang isa ako sa mga hindi naniniwala sa kanya. Alam kong hindi pa lubos na napatutunayan ko ang pagmamahal ko sa kanya. Ngunit heto at may bago na naman siyang mga pagdududa. Sir Calvin? Untag sa akin ng babaeng kausap ko. Napansin kong nagtataka ang tingin niya sa akin. I'll buy this one. Turo ko sa painting na gawa ni Faith. And my assistant will speak with you. I'd like to make a donation. Pagbibigay alam ko sa kanya, agad na nagliwanag ang mga mata niya. Mabilis niyang ipinahanda ang painting. Ang nais niya ay ipakiusap ako sa mga kasamahan nila sa organization, ngunit tumanggi ako. Sinabi ko na lang na papatawagan ko sila sa staff ko. Matapos ang ilang minutong pagtingin sa mga items ay nagpasya na akong umuwi muna. Uuwi muna ako para magpalit ng damit bago magtungo sa dinner meeting kasama si Dad. Nalalak ang mga mata ko ng pagdating ko sa bahay ay mamataan ko ang asawa ko na bihis na bihis. She looked so seductive in a gown that accentuated her curves. Kung saan-saan na nakarating ang isip ko habang pinagmamasdan siya. Alam ko na nararamdaman niya ang pagdating ko pero hindi siya nagpaabala sa ginagawa. I observed her as she meticulously applied her makeup. She colored her hair, which suits her well. Nang matapos sa ginagawa ay saka lang niya ako nilingon at saka tipid ng initian. Where are you going? Usisa ako. Sa graduation mo? Halata ang pagkailang, nasagot niya. Graduation mo? Why didn't she tell me? Madali lang ako doon. Required daw kasi kaya ako pupunta. Mabilis yung paliwanag na tila nabasa ang iniisip ko. Pinagmasdan ko ang suot niyang gown. Wari na halata niya ang tingin ko kaya muli siyang nagpaliwanag. Matagal ko na itong nabili. Bago pa tayo magpakasal. At isang beses ko lang na naisuot. Napakunot ang loo ko. Why is she explaining? I don't mind if she buys a new one. I can afford to buy her any dress she desires. Bakit hindi mo sinabi sa akin? I'll buy you any gown you want. Nakita ko ang pagkailang niya. I cursed myself quietly. I noticed she had lost her confidence since her encounter with Tito Calix. Palagi siyang malungkot. Kailangan pa niyang magpaliwanag sa mga bagay na ginagawa niya at tulad ngayon, kailangan pa niyang sabihin kung saan galing ang gown niya. Magsasayang ka lang ng pera sa akin. Faith, you're important to me. Hindi pagsasayang ng pera kung ibigay ko ang mga kailangan mo. Look what I did. Putol niya sa sinabi ko. Ipinakita niya ang mga beads na nakakabit sa may parting dibdib ng gown niya. Ngumiti siya at kahit papaano ay nakahinga ako ng maluwag. Ngayon lang siya ulit ngumiti ng ganito. Sinulipan ko itinuro niya at tinitigan iyon. That's very nice. Who taught you how to do that? Tanong ko. Ngunit kung tutuusin ay wala akong pakialam sa mga beads na iyon. Kung ako masusunod ay gusto ko na lang napunitin ang gown na iyon at ihiga na lang siya sa kama. Nanood lang ako ng tutorial kung paano ikabit ito. Then, I searched online for design ideas. Naisip ko kasi na isang beses ko lang naman itong susuot kaya hindi na ako bumili ng bago. I'm sorry if I made you feel bad. Paliwanag niya. Matapos yun ay tumalikod na siya at tinampot ang stiletto heel. Luma din iyon at napailing na lang ako. Kung noon ay gusto kong magtipid siya, ngayon naman ay puno ako ng guilt na hindi man lang siya humihingi sa akin ng tulong para sa mga susuotin niya. Gayon pa man ay kaganda niya sa aking paningin, kahit pa hindi bago ang mga gamit niya. Nakamasid lang ako sa kanya na sulyapan niya ako at alam ko na iilang siya sa paraan ng pagtitig ko. Why? You look fantastic. And I'm curious why you didn't tell me about this graduation ball. I understand you're busy. Nabanggit mo noong isang araw na may dinner meeting ka ngayon. Paliwanag niya. She's right. I have a dinner meeting but I would have skipped it if she had told me about her graduation ball. Nagtatampo pa rin ba siya sa akin dahil kay Celine? Where is this graduation ball taking place? Usisa ko. Hindi ko maiwasang mag-alala. Sa mga nakaraang araw ay mahigpit ko siyang pinapabantayan sa driver niya. Hindi man ako sigurado ngunit ayoko maging kampante kung totoo mang sinusundan siya noong lalaking nagnakaw kina Tito Calix. At wala siyang kaalam-alam na hindi lang driver ang mayroon siya ngayon.
Sa Crown Plaza Hotel. Sagot niya habang inaayos ang mga gamit. Banayad ko siyang hinila sa braso at hinapit sa bewang. She gave me an awkward smile. I looked into her lovely eyes and could see the sadness in them. I don't know what to do to take away her sadness. I bent down and gave her a passionate kiss. My heart rate increased as I felt her familiar soft lips. Naramdaman ko ang pagtugon niya dahilan para mapangiti ako. I was supposed to deepen the kiss, but instead, I felt her hand on my chest and she gently pushed me. Bakit? Tanong ko. Masisira ang makeup ko. Nakatawang paliwanag niya. Wala na ako nagawa kundi ang pakawalan siya. Ayoko ding masira ang makeup na pinaghirapan niya. Naglakad na siyang palabas ng kwarto ngunit bago tuluyan lumabas ay nilungon pa ako. Mabilis lang ako doon. Tumango lang ako. Sinulipan ko ang oras sa suot na wristwatch. It's 6:30 and I have less than an hour to prepare for my next meeting. Okay. My meeting is at 8 o'clock and I need to prepare as well. Sagot ko. Tumango siya sa katuluyan ng lumabas ng kwarto. Tinanawan ko siya hanggang sa makasakay siya ng sasakyan. Pagkaalis niya ay saka ko hinugot ang cellphone sa pantalon at may tinawagang numero. Nakakaisang ring pa lang ay sumagot na ang nasa kabilang linya. She's going to her graduation ball. Keep a close eye on her. Huwag mong hayaang mawala siya sa paningin mo. Bilin ko. Yes, sir. Sagot na lalaki sa kabilang linya.